Energy FM. Same. Pero iba dito sa 106.7 Energy FM Pangga. Huwag mo sabihing radyo, sabihin mo Good morning Luzon, Visayas at Mindanao, Metro and Mega Manila. At syempre good morning din sa nagbabalik sa napakaganda, napaka-sexy DJ Lindsay, good morning. Wish ka talaga. I wanted to make it seem like wala nga nangyari. Ganun pala. O sige, Ganon. hindi ka nagbalik. Oo, kahapon nandito ka rin kahapon. Hindi kasi, good morning muna sa'yo, baby Toby. Good morning, DJ Lindsay. Kamusta ka naman? I missed you. Oy, I miss you too. Sa umaga, nakakaloka. Alam mo, ang tagal kong gustong sabihin to, no? Ano? Napanaginipan kita. Bakit? Nung Sabado. Oh my gosh, ano Oo, yun? napanaginipan kita. Tapos, ang panaginip ko nun, buntis ka na daw. Ay, sana nga. Oo. Sinabi mo sa akin yun. Tapos, alam mo ba ito? Ganito yung pag-aasabi mo, ha? Ano? Alam mo, tapos buntis na ako. Ganun. Oh. Tapos pumasok si Kuya Romel. Sabi niya, talaga? Ganun sa akin mo una sinabi. Kesa kay Kuya Romel. Ganun. Bago kay Romel, Oo. nakakaloka. Kaya lang, gusto ko lang sabihin yun sa'yo. Ang tagal-tagal ko nang gustong sabihin yun. Kaso nga lang, ayun. Oo. Since nga, hindi kita nakita, hindi tayo nagtagpo. Di ba? True. So, ayun. Oo. Wala lang, napanagipan ko lang. Thank you naman sa panaginip mo. Sana nga soon, di ba? Sana nga, di ba? Sana. Tapos yung pangalan mo sa kanya, it's either Andrew o Toby. Ha? Pwede din naman. Sige. Promise. Siyempre yung kailangan may approval ng tatay, di ba? Lang naman tayo lang Hindi naman ako nag-usap. ganun pala. Ganon. Oo. Tapos alam mo ba, ang creepy din ng panaginip ko kagabi. Bakit? Anong meron? Bakit ka na nanaginip Kaya lately? Panaginip ko ng mga gabi, namatay naman ako. Oo, parang yung panaginip ko na yun yung afterlife. Naniniwala ka sa meaning of your dreams? Paano, ano yung pagkakaano mo doon? Sa Pagkakaintindi mo? Google. Sa Google kasi ang daming ibig sabihin yan. Okay, sige. Parang fresh start daw yan kapag namatay ka. Yung tipong parang yun yung ko yun ba yun? Sabi parang kailangan meron kang baguhin sa sarili mo. Ay. Or mag-ingat ka kasi yung mga tao sa paligid mo pwedeng hindi true sa'yo or hindi ganyan, hindi mabuti sa'yo or may balak sa'yo, ganon. Naku po. Ikaw may balak ba sa akin? Hoy. Wala pa naman sa ngayon. Wala pa sa ngayon. Wala pa sa ngayon. So in the future, magkakaroon ka ng balak Malay sa akin. natin, di ba? Zero, si Tilensay. Nang threaten. Pero yun na nga, nakripihan lang ako kasi ang nangyari kasi doon, parang palagi ko nung time na yun na yung afterlife para sa akin. Talagang tinry ko talaga na tumalon sa building. Walang nangyari sa akin. Oh my gosh. Oo. Kakanood mo yan ng mga superhero ineme. Ewan ko nga kung bakit, pero nung time naman na yun, nung nalaman ko or nagkaroon ako ng idea doon sa panaginip ko na yun na parang namatay na nga ako, parang binalik ko yung sarili ko sa katawan lupa ako. Parang alam mo yung feeling na parang naglalabas ng steam yung katawan mo. Oo. Tapos yun yung nararamdaman ko. Tapos pagagising ko, 8:00 pa lang. Teka lang, ikaw ba yan, baby Toby? Baka ano lang Baka kaluluwa mo lang yan, ay totoo ba? Hindi nga, tapos nung naalimpungatan ako nung 8:00, talaga, sa utak ko talaga namatay na ako. Alam mo, ano ba kasi pinaggagawa mo bago ka matulog? Ano bang kinakain mo, ganyan, bago ka matulog? Actually, yung kumain niya, kung ano yung lunch ko, yun na yung dinner ko na rin. Hindi ka na kumakain ng dinner? Technically, hindi na ako makain kasi maaga nga ako natutulog eh. So kapag kumain pa ako, parang another hour or 2 hours na gugugulin bago ako matulog. So ayun, ka lalo. nagulat ako, ganun yung panaginip ko. Bakit kaya ganyan? Ewan ko nga eh, Try ang creepy. mo magdasal bago ka matulog kasi. Sorry. Hindi ka kasi nagdadasal. Pusta, Oy. hindi ka nagdadasal. Kahit Hindi. mag-sign of the cross man lang. Hindi naman ako nagpapaka-plastic minsan, dito. nakakalimutan natin kasi minsan yan eh. Actually, oo. Oh, di ba? Before naman, ginagawa ko naman talaga yun before. Pero, sorry na. Totoo. Huwag yun Very ako. important yan sa akin kasi hindi mo malalaman eh. Ang daming pwede mangyari sa mga panahong tulog ka eh. So kailangan, magpag-guide ka pa rin. Lord, ikaw bahala sa akin. Thank you. Magpapahinga po ako. Ganyan. Gabayan Ayun mo nga. ako. Ganon. So ayun, natakot talaga ako noon. Tapos diba? talaga sa utak ko noon for siguro an hour, feeling ko talaga noon namatay talaga ako noon. Tapos binalik ko lang yung sarili ko sa katawan ko. Ganun. Anong reaction pagkagising mo? Sabi ko, nung una kasi, syempre pag nalimpungatan
kinakapaka mo yung sarili Hindi mo. naman, Totoo hindi ba? naman kinakapaka. Oo. Kasi nasa utak ko na yung ano dun eh, yung mga mga nangyari eh. Oo. So doon talaga, nung time talaga na yun, nasa isip ko talaga is, namatay talaga ako for 1 hour. Okay. Diba? Nung pagkakita ko nung oras, kasi medyo pala 7 na ako natulog nun eh. Okay. So parang ang daming nangyari kaagad Diba? sa napaka-ikling oras, Oo. di ba? Isang oras lang yun. Kaya nga. Parang ang dami ko nang na-realize, ang dami ko nang naramdaman, di ba? Parang Kaya ganun. nga, adon. Ngayon, natatakot ako. Nako, ako sa'yo, Baby Toby. Nako, yung room mo, ipabless mo, maglagay ka ng crucifix doon sa sa kwarto mo. Maglagay ka ng rosary, maglagay Uy, ka ng Biblia. excuse me, ayan. Ayan nga, Meron. sinasabi ko sa'yo. Araw-araw ko yan, dala-dala ko yan. Oo. Pero sana naman hindi mangyari yung napanaginipan ko na yun. Oo. Kasi isa din sa part din ng napanaginipan ko is hindi ko natapos yung MCU. Okay. Oo, yun tipong, yun nga, since sa panaginip ko nga, namatay na ako nun. Alam ko na nun, namatay na ako. Tapos na-realize ko doon na hindi ko pala natapos yung MCU. Okay. So ako nalungkot din ako noon nung time na yun, nung na-realize ko na oo nga, hindi ko natapos. Kasi syempre isang saga to ng napakaganda eh. Grabe Kasi lately kasi, ang ganda kasi ng Loki eh. Oo, yun lang talaga Oo, yung hook na hook inisip ako mo. eh. Nakakaloka ka. Syempre iba na rin yung hindi ako nagkaroon ng asawa at saka Oo. anak, di ba? Ang dami naman nangyari sa panaginip mo. Within 1 hour lang yun, ha? Kaya nga. Di ba? So parang sa isip-isip ko talaga nung nakita ko yung oras, isang oras lang yun. Ang yaman mo sa panaginip, baby Diba? Toby. Para ka nanonood. Actually, minsan nga ang cute nga kapag di ba, nananaginip ka. Para ka nanonood ng movie, tas nandun ka, Actually. bida ka. Alam mo, Oo. may time na ganyan. Sobrang natuwa ako pag excited ako matulog kasi Oo. ang sarap, mananaginip ako para ako nanonood habang tulog. Ganon. Tapos dati, ang nangyayari pa sa akin noon, di ba? Napalaginipan ko rin to before college student pa lang ako nito. Oo. Ako daw si Spider-Man. So Oh. may lumalabas na sa sapot. Siyempre ako, diba, Oo. isa akong Spider-Man fan, no? True. E di, tuwang-tuwa ako noon. Kaya nga very important yung mga panaginip kasi yung mga pangarap natin sa panaginip lang natin na parang na-experience, di ba? Oh, kagaya mo, Pangga, di ba? Alam ko na panaginipan mo na naman yung crush mo, di ba? Hanggang panaginip na lang yan. Kaya magda moves ka na para may mapala ka. Di ba? Anyway, DJ Lindsay, napapadamay na naman ang ating usapan. Na-miss lang ka talaga kita, DJ Yes, I Lindsay. missed you too, Toby. So anyway, eto na nga pag-usapan na natin ng ating sender kanina, no? Uy, ano meron? So eto nga naman, ang sinabi niya meron daw siyang katrabaho. Oo. Na kung saan kapag lumalabas daw talaga sila, bukod tanging siya lang talaga yung nagrarant. Kasi syempre, 'di ba? Ikaw, 'di ba, pag nasa trabaho ka, meron talagang darating talaga yung time na magrarant ka talaga sa trabaho mo eh. Talagang stress na stress ka na talaga. Walang perfect na workplace Oo, talaga eh. Oo. normal naman talaga yan. Pero syempre, kung dadalas-dalasin mo, yung circle of friends mo nun, parang mauumay nga rin naman talaga. Matatoxic. Oo, kasi syempre kayo, lumalabas kayo for a reason para makawala sa opisina nyo, di ba? True. Tapos, alam mo na, yung tipong hindi nyo pag-uusapan talaga kung ano yung nasa trabaho nyo. True. Kung sila nauumay ngayon sila, ikaw ba? Nagkaroon ka na rin ba ng ganyang klaseng kaibigan na kung saan puro trabaho na lang yung pinag-uusapan nyo? Lagi, talagang binobrot up talaga yung trabaho. Alam mo, kung gusto ko maka-escape sa trabaho or sa stress ng trabaho, hindi ako sasama to unwind with workmates. Okay. Ang sasamahan ko yung mga siguro kaibigan ko from high school or college or sa mga ibang ganap, ganyan. Pero hindi yung workplace friends. Kasi yan talaga yung magiging tendency. Kasi may common Sabagay. denominator Oo. kayo eh. Yung isang boss ninyo, kinaiinisan ninyo, yun din yung pag-uusapan ninyo, ganyan. Tama ka nga. Diba? So dapat, para sa akin lang, Baby Tobes, dapat kung gusto mo mag-unwind at makalimot talaga from work, dapat yung mga kaibigan mo rin, yung circle mo, hindi belong doon sa workplace. Yes. Diba? Be with your family, ganyan, para hindi nyo pinag-uusapan yung common denominator ninyo. May point ka dyan. Pero Diba? ito, ano lang yung masasabi mo dito sa ating sender, which is, yun nga, lumalabas na nga sila, di ba? Tapos, Oo. ayun na nga, puro binobrota palagi yung sa trabaho nila, yung topic na yun. Oo. Ano masasabi mo dito sa ating sender, no? Ako, alam mo, na-feel ko na kasi yan eh. Yung tipong kapag pupunta ako dito sa guy na to or doon sa gal na to, laging yun yung sinasabi na parang gusto ko na mag-resign. Ganyan. Alam mo, dadating yung time na ma-intoxicate din sa'yo yung tao na yun. Yung tipong, huwag mong hintayin na lumayo sa'yo yung tao kasi laging yan yung kinikwento mo. Kasi syempre may times din na, alam mo yun, gusto rin makawala ng ibang tao kahit nasa workplace sila. Tama. And hindi tama yung feeling na every time na pupunta sa'yo yung tao, ang negative ba nung vibe? Oo, actually. Ayoko kasi ng ganun eh.
Kumbaga kung pag-uusapan natin yung tao na to at parang pag-uusapan natin yung imperfections niya, wag na lang. Ayoko sa mga ganong tao. So isipin mo, di ba, maglalabas nga kayo, tapos pag-uusapan nyo, trabaho pa rin, di ba? Yung katrabaho nyo. Wow. Iba naman, di ba? Kumbaga, may another table pa doon, pag-usapan yung mga tao doon. Diba? Pwede naman yung ganun, di ba? Kung gwapo, maganda, compliment nyo. Hindi ka naman sinabi na pag-usapan nyo, laitin nyo na diba? sa kabilang ano eh. Ibang topic naman. Ibang topic naman. Ang dami nating pwedeng pag-usapan dyan. Like for example, kung nanonood kayo ng MCU, di ba? Maganda yung Loki ngayon, panoorin nyo. Sure. Yun yung pag-usapan nyo, di ba? Oo. And for sure naman, naging magkaibigan kayo for a reason eh, di ba? Meron kayong interest, hindi lang yung yan yung opisina nyo, di ba? Oo, kaya nga kayo nag-click eh. Tama ka dyan. Kung gusto nyo ng K-drama, di pag-usapan nyo K-drama. True. Kung nagagapuhan kayo sa isang yung kasama or nakita nyo, pag-usapan nyo yun. Ganun lang naman kadali eh. At saka baby Tobes, na lagi kong tinatandaan yung kasabihan na he who angers you controls you. Ooh. Diba? Kung sino yung naging dahilan ng inis mo, ng galit mo, ng bad trip mo, yun yung kumokontrol sa'yo. Kaya be careful dun sa mga taong nagtitrigger sa inyo. Yung tipo pag nakita mo siya, buisit ka na. Or tipo pag minessage ka pa lang niya, bad trip ka, nag-message siya naman to, nakakainis. May mga ganun kasing tao, di ba? Yung kahit wala silang ginagawa, nag-message sila sa'yo, bad trip ka agad, kakainis, ganyan. O I'm so guilty. isipin mo yung mga trigger mo. Kasi di ba, bakit ka magpapakontrol sa tao na yun? Tama. Bakit? Sino ba siya? Maraming salamat. Kailangan ko kayo. Diba? Hindi, totoo lang. Kasi binibigyan natin ng so much value kasi ibig sabihin yung tao na yon. Na kapag isang message lang niya, ganun nila tayo maaasar, diba? So parang ang weak mo naman sa partner. At saka super special niya naman na yung presence niya nagiging dahilan ng galit mo. Di naman siya ganun ka-special. Maraming salamat. May natutunan ako sa iyo. It's okay. Push. Kasi over the years, yan na yung mga pinaniniwalaan ko ngayon. Tulad kahapon, ang dami kong bad trip kahapon. Pero sabi ko sa sarili ko, kalma, ayoko mainis. On to the next. Bye. Ganyan. Tapos na. Napakaganda ng sinabi mong yan, no? Ganun lang talaga. Be happy. Choose to be happy all the time. Sige, i-apply ko rin yan sa sarili ko. True. Anyway, so ayun na nga, no, kung nagkakaroon man kayo ng ganitong klaseng kaibigan, no, talaga nga naman puro trabaho na lang yung kanyang pagrarant. Wala namang masama sa pagrarant, okay? Don't get us wrong. Walang masama doon. Pero siguro, isipin nyo lang din yung mga katrabaho nyo or hindi naman kayo yung mga kasama nyo na kumain, di ba? Kung gusto ba rin talaga nila na puro work yung inyong topic, di ba? Iba naman. Huwag naman siguro araw-araw or dalas-dalasan. Oh my. Siguro once a week or once or two, pwede na yun. Schedule mo daw ba, baby? Diba? At least, di ba, hindi naman yung araw-araw, di ba? Breather lang ba? Ganyan. Tama, kasi nga naman, pare-parehas naman kayo di ba? Gustong-gusto nyo rin naman talaga mag-rant kasi itong pag-rant na ito, dito nyo na ilalabas yung stress nyo sa trabaho. Di ba? Kaya wala namang masama doon, di ba? Pero syempre, kailangan natin hindi dalas-dalasan yung mga bagay-bagay, yung pag-rant natin. Lalong-lalo na kung nagiging toxic ka na sa inyong circle of friends, Super di ba? true. At magre-resulta pa yan. Baka mamaya, di ba, kinakausap ka or pinag-uusapan ka behind your back. Pangit naman yung gano'n, di ba? Kasi minsan kasi kapag toxic yung isang tao, di ba, pinapag-uusapan yan di ba? So ngayon, kung ayaw mo maging pag-usapan ka behind your back, di ba? Make sure lang naman na i-consider mo rin naman yung nila, kapakanan nila, yung gusto nila at syempre kung saan sila komportable, di ba? Totoo yan. Totoo. So anyway, Pangga, susunod na ang napakaganda, napaka-sexy, ang babaeng babalik. Akala ko kung ano sasabihin mo. Oy, wala, hindi. Oo, nagbabalik. DJ Lensay para sa programang Lihim ng Liham. At syempre nakasama mo at nakalandian ang hot baby boy ng radyo. Walang iba kundi si Baby Toby. At syempre si Baby Toby ay pwede yung stock sa lahat ng kanyang social media accounts. Hanapin nyo lang Baby Toby 1067. Alright? For the meantime, magbalik-tugtugan muna tayo. Tumutok lang dito sa number 106.7 Energy FM Pangga. Huwag mo sabihing radyo, sabihin mo.